Hindi mo maniniwala, gamit lang 2 maliliit na drone sa dagat na tigilan ng Ukraine ang estratehikong tulay ng Russia na nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Sa 3 oras ng umaga noong 19 ng Hulyo, habang binabalot ng malamig na dilim ang itim na dagat, 2 hindi pinamumunuan na sasakyang pampalais na Sea Baby na pinangalanang USV Alpha at USV Bravo tahimik na tumulin patungo sa Kerch Bridge, ang mahalagang ugat na nag-uugnay sa Russia sa sinasakupang Crimea. Bawat isa ay may dalang 850 na kilo ng pampasabog na RDX na umaabot sa 1,700 kilos, sapat upang mag-split sa ng mga haligi ng konkrit na may bakal na may kapal na 2 metro sa ilalim ng ibabaw. Ang warhead ay espesyal na dinisenyo upang tumago sa layer ng konkrit at sumabog sa loob na nag-o-optimize ng pinsala sa estruktura. Ito ay hindi lamang isang pag-atake, kundi isang matapang na pahayag mula sa Ukraine na nagpapatunay na kaya nilang tumama sa lugar kung saan pinakatiwala ng Russia ang kanilang seguridad. Sa isang lihim na command center malapit sa Odessa, ang kapaligiran ay kasing tensyon ng bowstring. Bawat mata ay nakatutok sa mga screen ng infrared, naghihintay ng sandaling magbabago ng laro. Bawat opisyal sa loob ng kwarto ay nauunawaan na ito ay hindi lamang isang operasyon militar, kundi isang pagkakataon para sa Ukraine na ipakita ang kanilang posisyon laban sa isang kalaban na lubhang mas malakas. Bago tayo sumalungat sa kwentong puno ng drama na ito, ano ang tingin mo sa pag-ataking ito? Ngayon, balikan natin ang mga sandaling nakakabingi ng tenga sa misyong ito. Ang itim na dagat sa 3 oras ng umaga ay natabunan ng malamig na dilim na ang temperatura ay lumulutang sa 10 grados Celsius. Ang mga hangin mula sa dagat ay humihip ng 14 na kilometro bawat oras. Dala ang matalim na amoy ng asin at bahagyang gumagalaw ng mga alon na may taas na 30 na sentimetro. Bigla, 2 maliit na itim na anino ang pumunit sa tubig. Lumulunsat sa bilis na hanggang 80 na kilometro bawat oras. Ito ay ang USV Alpha at USV Bravo, 2 drone sa dagat na Sea Baby na binuo ng sama-sama ng Security Service ng Ukraine na SBU at ng hukbong dagat ng Ukraine. Ang Kerch Bridge na humahaba ng 19 na kilometro ay nakatayo sa malayo. Ang mahinang dilaw na ilaw nito ay sumasalamin sa mga alon. Ito ay ang lifeline ng lohistika ng Russia na nagdadala ng 40% ng supply militar mula sa mga tangke ng T-90 at mga bala ng artileriya na sariwang 152 mm hanggang sa Jet A1 na gasolina patungo sa Crimea. Kung gumuho ang tulay na ito, ang lohistika ng Russia ay babagsak sa kaguluhan. Araw-araw, 12 ng tren at truck ang nagdadala ng hanggang 10,000 toneladang karga sa ibabaw nito, kabilang ang mga missile na Iskander at mabibigat na kagamitan militar. Sa command center ng SBU, ang mga screen ng infrared ay kumikislap ng mga imahe ng 2 drone. Bawat isa ay 6 na metro ang haba at 120 na sentimetro ang lapad. Ang mga hull nito ay pininturahan ng matte gray upang mag-blend sa dagat. Ang commander, ang boses niya ay magaspang sa radio, ay nag-utos, USV Alpha, USV Bravo, lumapit sa target, huwag hayaang makita kayo ng Russia. Ang kwarto ay nakakaramdam ng pagkakapisik, lahat ay huminga ng dahan-dahan. Alam na isang maliit na error lang ay maaaring magwala ng buong plano. Bawat segundong lumilipas ay isang pagsubok habang ang mga depensa ng Russia na may long-range radars at patrol boats ay laging handa na tumugon. Sa isang lihim na base malapit sa Odessa, ang technical na team ng SBU ay metikuloso ang paghanda para sa misyong ito.
Ang USV Alpha at USV Bravo ay mga obra maestra ng teknolohiya na in-engineer para sa pagtatago laban sa mga radar ng Russia. Ang mga hull nito na piniharan ng radar-absorbent material ay ginawang halos hindi nakikita sa mga screen ng kaaway. Ang espesyal na composite na ito ay nagbawas ng radar cross-section sa mas mababa pa sa 10 sentimetrong kwadrado, mas maliit kaysa sa isang Seagull. Ang high-efficiency electric motors na nagde-deliver ng 100 kilowatt ay nagbigay daan ng top speed na 80 kilometro bawat oras na yumakap sa tubig sa isang piye lang sa ibabaw upang mabawasan ang mga thermal signatures. Ang mga sistema ng GPS navigation na pinagsama sa Starlink satellite links ay nagpahintulot ng remote control na may katumpakan na metro bawat metro. Ang setup na ito ay na-upgrade upang labanan ang electronic jamming mula sa mga jammer ng Russia tulad ng Krasuka 4. Bawat drone ay pulo ng 850 na kilo ng pampasabog na RDX, sapat upang gawing gusot ang mga haligi ng tulay na may konkrito na may bakal na may kapal na 2 metro. Ang payload ay nakaupo sa isang compartment na hindi tumatagos ng tubig na may impact fuse detonators na tinitiyak ang tumpak na aktibasyon sa contact ng target. Ang batang teknisyano na Mikola na 28 taong gulang na dating programmer bago sumabog ang digmaan ay gumawa ng huling checks sa USV Alpha. Ang mahinang ilaw ay nagbubuhos ng anino sa kanyang olive drab tech suit habang ang malamig na hangin ay gumagalaw ng kanyang safety goggles. Si Olena, isang 32-year-old na naval officer, ay nakatayo sa malapit na nag-o-oversee sa USV Bravo. Siya ay nag-train sa Poland na nagmaster ng drone operations sa Sea State 4 conditions. Sa kanyang headset, ang urgent na boses ng controller ay pumutok. Alpha, Bravo, ang target ay 6 na kilometro ang layo sa direksyong southwest, 80 na kilometro bawat oras. Hindi pa nakakita ang radar ng Russia, panatilihin ang stealth. Si Mikola ay huminga ng malalim, mahigpit na hinawakan ang controls, alam na bawat segundo ay isang laban sa buhay o kamatayan. Si Olena, na gumagamit ng karanasan mula sa mga nakaraang misyon, ay nag-adjust ng autopilot ng Bravo upang kompensahin ang malakas na currents ng itim na dagat. Ang misyong ito ay ang tuktok ng programa ng Sea Drone ng Ukraine na inilunsad noong Setyembre ng 2022. Ang Sea Baby ay nagpatunay ng kanyang lakas sa pamamagitan ng paglubog ng 12-12 ng Russian vessels, kabilang ang destroyer na Admiral Levchenko at patrol ship na Sergei Kotov na nagpilit sa Black Sea Fleet na umatras sa mga safe harbors tulad ng Novorossiysk. Pero ang Kerch Bridge ay ang ultimate challenge. Ito ay ang ikatlong pag-atake ng Ukraine sa span na iyon mula noong 2022, kasunod ng October truck bomb sa taong iyon at isang nabigong missile assault noong tag-araw ng 2023. Ang nakaraang truck bomb ay nagdulot lamang ng superficial damage na nag-udyok sa Russia na ayusin ito sa loob ng 3 buwan sa halagang mahigit 1 bilyon, 123 milyong Filipino pesos. Sa pagkakataong ito, ang layunin ay ang mga submerged concrete pillars, mga istrukturang mahirap ayusin na maaaring mag-disrupt ng lohistika ng Russia sa loob ng mga buwan. Ang intelligence ng SBU na nakuha mula sa NATO satellites at agents sa Crimea ay natukoy ang 2 southmost pillars bilang pinakamahina sa kalaliman ng 10 metro na may concrete na na-degrade ng sea currents. Ang satellite data ay naghayag ng micro-cracks sa mga pillars na ginagawang vulnerable sila sa isang major blast. Ang USV Alpha ay tatama sa unang pillar, ang USV Bravo sa pangalawa na 656 na metro ang layo upang palakihin ang destruction.
Sa control room, si Mykola ay nanonood ng infrared feed. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Ang USV Alpha ay pumutol sa mga alon na ngayon ay 5 kilometro ang layo mula sa tulay. Alpha, ilak ang target, bulong niya. Ang daliri niya ay nakahimpil sa trigger. Si Olena sa kanyang tabi ay nag-fine-tune ng heading ng USV Bravo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen. Ang mga C-swells ay bahagyang gumalaw ng mga drone pero ang stabilization systems ay nagpanatili sa kanila ng direksyon. Ang integrated gyroscopes ay nagpanatili ng balance sa gitna ng Sea State 4. Ang Commander Colonel Petro Vasilik ay nakatayo sa likod nila. Ang tingin niya ay matigas. Siya ay saksi sa annexation ng Crimea noong 2014 at alam na ang tulay na ito ay higit pa sa infrastructure. Ito ay sumisimbolo sa ambitions ng Russia. Si Vasilik na may 25 taon sa uniform ay tumulong sa pagpaplano mula Marso na nag-coordinate sa Western Intelligence para sa pinpoint accuracy. Ang USV Alpha ay lumapit sa 189 na metro mula sa tulay. Ang infrared cameras ay nakakuha ng fuzzy images ng mga pillars na submerged sa 10 metro ang lalim. Ang Russia ay nag-deploy ng Vostok 3D radars sa buong shore ng Crimea na nag-scan ng tuloy-tuloy hanggang 200 kilometro. Pero ang stealth coatings ng mga drones ay nag-scatter ng signals. Ang stealth tech na ito na refined mula sa prototypes ng 2021 ay gumamit ng special polymer layers upang i-deflect ang radar waves. Isang Russian radar operator sa station na 9 kilometro mula sa tulay ay nakakita ng faint blip pero indismiss ito bilang sea clutter. Walang dapat ipag-alala, bulong niya. Hindi alam na napalampas niya ang isang lethal threat. Ang lapse na ito ay nagmumula sa over-reliance ng Russia sa ground-based radars ng walang sapat na airborne patrol aircraft. Sa control room, si Mykola ay nag-adjust ng approach angle ng Alpha upang iwasan ang rogue swell. Alpha, 1 kilometro, ulat niya. Ang commander ay tumango. I-detonate kapag handa. Sa lalim na 2 pie, ang Alpha ay bumangga sa concrete pillar sa full speed. Ang impact velocity ay nakalibrate para sa maximum penetration na tinitiyak na ang warhead ay sumabog ng malalim sa loob. Sa 3 oras at 4 na minuto ng umaga, ang 850 na kilo ng RDX ay sumabog. Isang kolum ng tubig na may taas na 20 na metro ay sumirit pataas. Ang flash ng blast ay pumunit sa gabi. Ang shockwave ay nag-crack ng pillar na dumaloy pataas sa roadway deck at nag-snap ng 15 metro ng rail line. Ang mga Russian guards sa tulay ay nagpanik habang ang mga alarms ay tumutunog. Ang surveillance cameras ay nakakuha ng mayhem. Itim na usok ang lumalabas. Mga piraso ng konkrit ang lumilipad sa lahat ng dako. Ang explosion ay nag-generate ng 2,000 kilonewton na shockwave, sapat upang sirain ang steel structures sa loob ng 10 metro. Sa control room, si Mykola ay sumigaw, "Alpha, tumama!" Pero walang oras para sa pagdiriwang. Lahat ng mga mata ay lumipat sa USV Bravo na ngayon ay 2,625 metro mula sa kanyang mark. Ang USV Bravo ay nakipaglaban sa mas magulong dagat na ginulo ng nakaraang blast na may mga alon na may taas na 120 na sentimetro na nagtotos dito. Si Olena na matatag ang mga kamay ay nag-correct ng course laban sa hangin na 18 kilometro bawat oras mula sa northeast. Ang remote controls ng Bravo ay gumamit ng PID algorithms para sa stability sa turbulent waters. Bravo, 1,640 metro, ulat niya. Ang boses ay kalmado pero may tension.
Ang Russia ay ngayon ay alerto, mga searchlights na 10,000 lumen ang gumagalaw sa ibabaw, pero ang 160 na puwang metro ng makapal na fog at ang stealth hull ng Bravo ay nag-neutralize sa kanila. Ang natural na mist na pinahusay ng integrated smoke dispensers ng drone ay nagbawas ng visibility ng Russia sa mas mababa pa sa 328 metro. Isang Russian Raptor-class patrol boat na 189 metro mula sa tulay ay nag-roar ng engines sa 74 na kilometro bawat oras pero huli na para makialam. Ang GPS ng Bravo ay nag-lock sa pangalawang pilar na 656 na metro mula sa unang isa. Si Olena ay gumawa ng huling checks, payload armed. Bravo, target locked, sabi niya. Ang onboard AI ay auto-adjusted ang attack angle para sa precise strike. Sa 3 oras at 20 minuto ng umaga, ang Bravo ay bumangga sa pilar. Ang natitirang 850 na kilo ng RDX ay sumabog na naghagis ng plume ng tubig na may taas na 25 metro at makapal na itim na utsok. Ang pangalawang pilar ay nag-shatter. Ang overhead deck ay bumagsak ng 20 metro habang ang metal ay nag-groan at nag-twist. Ang pangalawang blast ay naglabas ng isang 818 kilonewton na tremor na nagtopol ng buong span ng tulay na may haba ng 30 metro. Ang screen ni Olena ay lumabo. Bravo ay natapos na ang kanyang tungkulin. Bravo, tumama! Sigaw niya. Ang command center ay sumabog sa restrained cheers. Si Colonel Vasilik na mahigpit ang boses ay nagdeklara, "Nagawa natin! Mararamdaman ng Russia ang kapangyariang ito." Sa tulay, ang kaguluhan ay namamahala. Ang mga tropang Ruso ay nagkalat. Isang truck na puno ng 122mm na amo ay nakastrand sa buckled road. Isang civilian vehicle na nahuli sa collapse ay nagtrap ng driver nito. Nahimala ang nakaligtas pero nagdusa ng severe injuries. Ang structural damage ay tumama sa mark. Ang dalawang pillar ay nag-crack ng malawak na nag-stop ng road at rail traffic. Ang post-strike satellite imagery ay naghayag ng 35 metro na gap sa roadway na ang mga substructures ay halos fully undermined. Ang GEO-1 satellite ng NATO ay nag-document ng details na nagpapakita ng 4 na damaged spans at repair costs na tinansya sa 8,800,000,000 Philippine pesos. Ang SBU ay nag-project ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa fixes, habang ang dalawang drone ay nagkakahalaga lang ng 29 milyong Philippine pesos, isang nakakamanghang tagumpay sa ekonomiya. Ang Russia na nahuli ng hindi inaasahan ay nahulog sa reactive stance. Ang already battered Black Sea Fleet ay gumamit ng ferries bilang substitutes ng tulay na may capacity na limitado sa 1,100 tonelada bawat araw. Mabagal at vulnerable sa anti-ship missiles na Harpoon ng Ukraine. Ang mga Ro-Ro-class ferries na ito ay walang anti-drone defenses na ginagawang madaling targets. Ang defenses ng Russia ay nag-expose ng glaring flaws. Ang Vostok radars ay napalampas ang stealth drones at ang sea patrols ay kulang sa fast response vessels. Si Moscow pagkatapos ay nag-deploy ng 3 karagdagang Mangoust-class patrol boats pero hindi sapat upang takpan ang 200 kilometro ng coastline ng Crimea. Ang operasyon na ito ay nag-capped ng mga buwan ng paghanda. Ang Sea Baby na inilunsad noong 2022 ay nagliyab upang maging isang nakakatakot na sandata. Ang assault drones ay may upgraded electric motors sa 100 kilowatts, AES-256 encrypted anti-jamming at composite hulls na kayang mag-withstand ng Sea State 5. Ang hulls na gawa sa carbon fiber at Kevlar ay nagbawas ng weight sa 1,500 kilo para sa higher speeds.
Ang SBU ay nagblend ng off-the-shelf civilian parts na may custom software para sa cost-effective lethality na gumagawa ng bawat isa sa 14 na milyong Filipino pesos. Hindi katulad ng truck bomb noong 2022 na nangangailangan ng suicide driver, ang mga remote drones na ito ay nag-minimize ng risks sa operators mula sa 300 kilometro ang layo. Si Mikola at Olena, ang mga drone handlers, ay bumubuo ng core ng misyon. Si Mikola, na nawala ng pamilya sa isang Russian airstrike sa Mariupol, ay nag-channel ng personal grief sa Resolve. Si Olena, na may karanasan mula sa anti-ship ops, ay nanatiling matatag sa ilalim ng pressure. Siya ay nag-train sa Royal Navy sa Sea Drone Tactics na nag-import ng vital expertise. Nag-oversee sa Naat, si Colonel Vasilik ay naaalala ang humiliation ng Crimea noong 2014. Ang boses ay makapal. Hindi lang natin tinatamaan ang tulay, tinatamaan natin ang pride ng Russia. Si Vasilik ay nagtrabaho ng walang tigil sa loob ng 4 na buwan na nag-sync ng engineers at intel assets upang flawlessly i-execute ang plano. Ang strike na ito ay nag-reshape ng dynamics sa itim na dagat. Ang Ukraine, na kulang sa resources, ay nagpakita ng prowess sa asymmetric warfare na gumagamit ng cheap tech laban sa superpower. Ang Russia, na dependent sa ferries, ay nakipagbuno sa logistics woes na nagdadala lang ng 10% ng capacity ng tulay. Ang resupply sa Crimea ay bumagsak mula sa 10,000 tonelada bawat araw hanggang 1,100 tonelada na nag-delay ng campaign sa southern Ukraine. Sa buong mundo, ang mga mata ay lumipat. Ang NATO ay nag-aral ng Sea Baby bilang template ng new warfare na may US at Royal Navies na nagmumungkahi ng joint development ng analogs. Ang August Brussels NATO Summit ay nag-debate sa pag-integrate ng sea drone tech sa defense strategies. Sa Ukraine, ang tagumpay na ito ay nag-boost ng national morale. Sa Kiev, ang mga mamamayan ay nagbahagi ng blast video sa social media na nakakakita ng hope sa gitna ng brink ng survival. Ang post-strike polls ay nagpakita na 85% ng mga Ukrainyano ang naniniwala na ang drone innovations ay maaaring baligtarin ang digmaan. Nakatayo sa harap ng isang drone na Sea Baby, sinabi ni Vasil Malyuk sa mga reportero sa Odessa, "Ginagawa ko ito para sa aking pamilya, para sa Ukraine, para sa mga nahulog. Mahal namin ang kapayapaan, pero lumalaban kami upang ipagtanggol ang kalayaan. Dapat makita ng mundo, hindi susuko ang Ukraine. Kailangan namin ng sandata, pero higit sa lahat, pananampalataya sa isang independente na Ukraine." Ano ang tingin mo sa feat na ito?